Ano pa? Pinapatangan po tayo. May sakit, bro. Oo. Kasi na tayo pang tumulong, tayo pang Partangan. tayo pang sisihin. May mga tao walang utang na loob talaga. Traidor, ano? Traidor. Pagpanganyang araw kumakalingap. This is me, Sagap TV. So, galing po tayo kanina sa PhilHealth kasi may nasikaso po tayo kasi bukas po operasyon din po ng aking nanay po sa pre-operation sa mata. So, ngayong tanghali ay dito po kami pumunta sa Kainan. So, nakita ko sila Kalingap Tata sa si Junjun. Talagang puyat na puyat. Bagsak yung mata nila eh. So, grabe po yung sacrifice ko ng nung napanood ko sa live nila. So, halos umiyak pa kasi Kalingap Tata talaga. Sige, po natin at kung ano po ang kanilang masasabi sa kanilang sakripisyo para kay Nanay Lucy. So, ayan nga po si Kalingap Tata, yung kasama po natin. So, kita ko po sa kanilang mga mata talagang hindi biro po ang kanilang pinagdaanan. So, napanood ko po dun sa live. Talagang umiyak talaga ka, So, bakit ka, umiyak dun sa live? Ramdam ko yung awa ko na ni Lucy. Bilang isang ina, napabayaan ko ang mga so bilang isang tumutulong ko na ni Lucy, masakit po. Nasasaktan ko talaga sa nangyari na ni Lucy. Kami na yung tumulong, kami pa yung nagbantay. Kasi ang naisip ko po, kung sa nanay ko kaya ito nangyari na walang nagbantay, di ba? Unang naisip ko talaga yung nanay ko. Kung bawa sa kalagayan ng nanay ko, ganun yung nangyari. Wala nang kaalaga. So, napasakit po. Parang din, nakakaano din, bilang isang nanay, tayong mga anak, di natin tayo matiis. Kung hindi natin kaya matiis, sabi ko sa mga anak nila, kaya nilang matiis yung magulang nila. Walang nag-aalaga. Yun, hindi nila kayang magbisita man lang o mabantayan at malagaan yung kanilang mga magulang. Kaya habang pinagmamasyan ko sila na Diyos, naluwa ako bro. Naluwa ako sa awa. Kasi talagang need niya ng atensyon. Need niya ng pagmamahal. Kahit lamang presensya man lang. Presensya man lang. Na bilang anak, magbisita mo lang, masaya-masaya na sila na Diyos. Ramdam ko sa kanya, nakakita ko sa mata yung hinahanap niya ng mga anak. Hinahanap niya yung mga anak bro. Kahit man lang magbisita nila ako, makita nila nga lang masaya na sila. Kaya di ko mapigilang maiyak bro. Di ko mapigilang maiyak kanina. Yung emotion ko bro, yung anong ko na Lucy na habang pinagmamaster ko siya na naka-stroke, naka-oxygen. Awang-awa talaga ako. Yung nakaswero siya. Kaya sabi ko, awawasan niya Lucy. Sa dami-dami pa naman pwede maging anak niya. May mga anak talaga na walang pakialam sa magulang. Kaya sa mga may mga magulang pa dyan, habang buhay po, mahalin mo po magulang niyo. Kasi hindi tayo mabuhay dito sa mundo kung wala yung magulang natin. Pagka sila yung nagsakripisyo nung malit pa tayo, dapat suklihan din natin sila. Yung mga time na hindi tayo makalakad, hindi natin kayang maligo sa sarili natin. Tapos sila pa nagpapalit ng damit. Sila pa yung ulit. At madaling araw, nagising dahil ikaw ay umiiyak. Diba, yung kasabihan ni kanta ni Pradikalian at sa umaga na may nagising yung ina sa pagtimpla ng gatas mo. Yung dapat yung alalahanin nila. So, kaya grabe naiyak talaga ako bro, di ko may iwasan bro. Kasi bro, pagka nasa Bible nga yan na kailangan natin mahalin natin ng mga magulang eh. May sa may 10 utos yan yung igalang mo yung ama't at ina. Diba? Nakasakatuparan ng Biblia yun. So kailangan talaga natin bilang mga anak suklian ang lahat ng mga sakripisyo
ng magulang. Hindi po na ibig sabihin na inuobliga tayo, kusang loob natin ibigay sa mga magulang natin ang nararapat para sa kanila. Lods. Kahit man lang presensya, hindi man material na or ano pang ibigay, presensya man lang, alagaan sa pamamagitan ng pagbantay sa ospital. Isipin mo po mga kalingap. Si kalingap. Ano mo yung pagmamahal mo sa magulang mo? Dama ko yun. Alam mo, Lods, ilang araw ko nag-sacrifice na ilakad to mga papilis na to para ma-opera yung mama ko sa mata. Kasi, alam mo naman, pagpa-opera libo yan. Hindi basta-bastang gastos yan. Nagtanong kami sa private hospital, abutin ng 90,000, saan kami kukuha niyan? 80,000. Buti na lang, dito sa Bicol Care, may nakapagsuggest sa amin na libre daw. So, tuwang-tuwa ako na opera na yung mother ko. Pero yan, yung sasabi ko nga, hanggang dyan, nandyan pa yung mga magulang natin. Samantalayan na natin. Kasi one time, hindi mo na yun mahahanap. Hindi mo na makita mama ko. Hindi mo na makita. Kaya kung nawala yung mama ko, bro, maraming iyak ko. Kasi naalala mo yung mama mo dun sa Kinanay Juicy. Oo, naalala ko mama. Oo. Gusto ko sanang yung mama ko, gusto ko sanang makasama ko pa ng habang buhay. Gusto ko padama sa kanyang pagmamahal. Na kung meron ako ngayon, gusto kong ibigay sa kanya kung yung gusto niya. Na hindi niya naranasan nung ako'y walang-wala pa. Parang sabi ko, parang kumasimsa yung buhay ko yun, pero wala naman yung mama na... Parang walang saysay, ano? Walang saysay din. Na-instead na sana yung itong pagbabago ng buhay ko. Para sana ito sa mama ko, na gusto ko na maibigay yung magandang buhay sa kanya. Yung maranasan yung magandang buhay, na hindi niya naranasan noon. Na nagsama pa kami. Alam mo, Lods, since na nawala yung mama mo, siguro yung para makabawi ka man lamang sa isang nanay, inalaan mong oras kay Nanay Juicy, sa totoo lang. Hindi mo man kaano-ano kasi nga naramdaman mo yung bilang isang ina na nangangailangan ng paglinga. Oo. Tama yun. Hindi biro yung ginagawa mo, Lods. Kasi bibihira lang ng mga charity vlogger lang kayang gawin yan. Kasi alam mo naman, may kanya-kanya tayong pamilya, may kanya-kanya tayong obligasyon, pero inuna mo si Nanay Juicy na hindi mo naman kadugo. Oo. Dahil nga, naramdaman mo ang pagmamalasakit sa sobrang awa mo kay Nanay Juicy. Isipin mo, bro, Oo. hindi natin siya kadugo. Oo. Hindi natin ano, pero nagsasakripisyo. Dinala natin sa ospital, simula nung diet, pinasakay natin sa ambulansya, tayo pang nagbayad lahat, gastos natin, accommodation. Yan, accommodation pa lang. Nag-sacrifice ako, nag-spend talaga ako ng pera para kay Nanay Juicy. Wala pa yung sponsor, ha? Wala pa yung sponsor. Sariling bulsa mo yan. Sabi ko po sa yun. Kaya sabi ko, si Diyos na pumbala. Diyos na pumbala sa akin. Magbalik mo. Alam mo, Lods, ang Panginoon hindi naman yung bulag. Nakikita lahat ng ating mga ginagawa. Hindi niya yung pinapalampas. Hindi niya yung pinapalampas, Lods. Kaya yung pagsasakripisyo mo, hayaan mo ang Panginoon ang gumanti sa iyo. May reward or kuya anon. Kaya sabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat sa abot aking mga kaya para madugtungan ko yung buhay na Nanay Juicy. Dahil alam ko na marami pang nagmamahal sa kanya. Marami pang gustong makita si Nanay Juicy, lalo yung mga viewers na gustong makita ulit si Nanay Juicy sa vlog natin kasi yung dating masayahin kasi medyo napalitan ng kalungkutan. Dahil sa nagkasakit po si Nanay Juicy. Imagine na, bro, pang ilang tulong ko kay Nanay Juicy, pang 3 tulong ko na to sa kanya. Halos yung buhay ni Nanay Juicy nilaan na sa akin eh. Pagka ako ang nagtutulong ng buhay ni Nanay Juicy. Kung wala ako, siguro kung anong nangyari kay Nanay Juicy, yun. Nung pa lang sa batok dito, nagkabutas yan, bro. Oo. Delikado yun. Direct sa puso yun, may hindi siyang madido. Pero nagapan yun, bro, dahil sa tulong ko. Alam yan ng mga viewers, nanonood sa akin ngayon. Wala dapat pagsisihin kasi wala namang ginusto na magkasakit si Nanay Juicy. Tapos pagdating ng panahon, bro, tayo pang sisihin, Ay, tayo pang naging masama. Iba pa ang ito, bro.
Ikaw siguro bro, maramdaman mo yung parang gusto mong, ano kayang mali na ginagawa ko? Ano, parang ano, siyempre, parang nakaka-open baga. Nakaka-open talaga. Oo, imbis baga, Nakakasakit. isuklin man lang pagpapasalamat, bakit sinisisi pa, sinusukli. Ano na lang marinig mo, yun. Eh kung siya daw, bakit daw hindi naalaga na maayos? Hindi niya alam kasi yung ginagawa namin eh. Alam mo, Lods, tayong mga charity vlogger, oo, tumutulong tayo. Hindi naman tayo katulong baga na, Oo. na obligasyon na dapat ganito, hindi naman, ano, dapat sana obligasyon yan ng pamilya eh. Naawa lang talaga ako ni Josie. Kaya ni Josie lang talaga ako naawa. Bahala dyan sa ano kung sino yung kasama ni Josie dyan. Tao kaya ni Josie ako naawa ko. Yun lang. Nakakaawa talaga si Nanay Juicy. Naawa talaga. Gaya nito si ano, wala pang tulog oh. Tao to? Yung body ko. Wala pa. Wala pang tulog po yung mga kalingap. Sanay ako sa puyatan. Ha? Sanay ako sa puyatan. Kaso ito, Yan, di sanay. hindi na sanay. Ako, sanay. Security guard pala ako. Sanay ako sa puyatan eh. Nakatulong na siguro ko pag yung antok na talaga yung mata ko. Dapat sana ano, malawak na pag-uunawa, hindi yung ano, yung Dapat ma-appreciate nila. ma-appreciate, hindi yung bakit kaya Lods na ano, tayong ano, mindset ng mga Pilipino, ano, sa dami-dami ng mga ginawa mo mabubuti, magaganda, laging nakikita ng mga tao yung kamalian mo. Yun, tama yun bro. Yung mali yung nakita nila. Ano naman kaya kung subukan naman ninyo na ikwento man lamang yung magandang nangyari, Oo. hindi na lang puro error, Oo, yun. diba? Masalit ko na makarinig ka ng gano'n. Siyempre, Mareklamo pa. Dito sa Pilipinas kunting sablay mo lang, isang pagkakamali mo lang, yung kamali ay yung kaganda na ginawa mo natin, parang nabura na. Oo, yun. Parang nabura yung tulong mo. Yung mula sakit sa kanila, parang nabura. Bura, Nabura agad. mas mahalaga pala yung kamalian kaysa sa kabutihan. Oo. Kahit na ang dami mo na nagawa, pero kung di pagkakamali mo lang, wala na. Wala na. Kwenta sa kanila. Walang kwenta. Oo, ganun. Masakit yung ano, no? Grabe na Grabe nga. Binuhos mo ng tulong mo, sakripisyo. Kung ano na lang ginagawa mo para lang matulungan. Ang layo ng pinupuntahan mo, nag-i-effort ka, umuulan, umaraw, pinuntahan mo, nagtatrasigit ka lang dahil gusto mong matulungan siya, maibigay mo, provide mo yung pangangailangan ng Diyos eh. Pero pagdating yung panahon, ikaw pa yung sisihin, masakit yun bro. Masakit sa part ko yung Sinumunod sa marami ka pang tutulungan pero pinarayuti mo pa rin si ano, Nanay Juicy. Ang akala kasi nila, si Nanay Juicy lang ako naka... Dami ka tinutulungan. Tutulungan eh. Gaya nito, marami tayong mga napinding. Oo. Kaya ngayon, pinablog ko na lang kay Maria Ligaya yung mga napinting ko doon sa daig. Tinutulungan ko. Kaya kita ko yung mga vlog mo, halos wala ka roon kasi nakasikaso ka kay Nanay Juicy. Oo, dito ako talaga. Kung talagang nagpapabaya ka, Lods, iwan mo na si Nanay Juicy dyan. Kung nagpapabaya ka talaga. Sabi ko, iiwan ko na lang siguro si Nanay Juicy. Ako nang tulungan kasi Oo. masama pa rin ako kahit ginagawa ko ng lahat. Sana sa mga anak dyan, hindi naman pinapabayaan ni Kalingap Tata itong si Nanay Juicy. Lahat ng oras niya ibinigay. Alam naman nila kasi napapanood nila sa vlog. Oo. Kung talagang totoo nga pinabayaan to ni Kalingap Tata, di sana si Nanay Juicy wala dyan hanggang ngayon sa Ay, ospital. wala na yan. Wala na yan. Baka, sorry sa Sorry na. words na sasabihin ko, baka wala na siya dito. Baka goodbye na. Baka goodbye na. Oo. Isipin mo ginagawa ni Kalingap Tata yung paraan na madugtungan yung buhay. Isipin mo, gamot, pagkain, Oo. pangangailangan ng Diyos, pampers, lahat-lahat. Pinaprovide ko yung lahat kasi gusto kong umalik siya na ng Diyos. Gusto kong hahaba pa ang buhay niya. Pero masakit na magkarinig ka ng ganun. Isa nakarinig ka na pinagkakitaan daw. Isa na kaya na ng Diyos ka yung pera. Kaya na binibigay ganun. Parang ang sakit ko magkarinig ka ganun. Yun ang masakit sa mga part natin. Akala nila pinagpakakitaan natin. Akala sila sila may mga sponsor. So, May mga sponsor. Hindi ko sa kanila. hindi naman lahat may mga sponsor kami. Binibigay ko kanina ng Jersey. Galing sa channel ko yun. Galing sa pinaghirapan ko yun.
Kaya yung mga nag-iisip dyan na pang sarili lang namin, kung talagang pang sarili lang natin ng mga charity vlogger, di sana hindi na tayo kung tutulong. Magpasaram-sarap na lang tayo. Sabi nga ng ibang viewers yun, hindi sana kung hindi na tumutulong si Tata, may kutsi na sana ngayon. O may kutsi na. May lupa na sana ngayon. Bakit hanggang ngayon nagka-tricycle ka pa? Wala pa. Hanggang ngayon wala pa rin bahay. Bakit nagtatricycle pa akong ngayon? Yun nga eh. Bakit wala pa akong lupa at bahay ngayon? Bakit wala pa akong sasakyan? Dahil yung pera ko, lahat ang pupunta sa pag-book charity. Bonus lang yung mapunta sa ano ko, sa Tapos ngayon ito, pinaparatangan pa. Pinaparantangan pa tayo. May sakit, bro. Oo. Kasi hindi tayo pang tumulong, tayo pang Paratangan. tayo pang sisihin. Nakakalungkot yan, bro. Santo sa yan, bro. May mga taong, kung baga sabihin natin, walang utang na loob. May mga taong walang utang na loob talaga. Kung baga masabi natin, traidor, gano'n. Traidor. Oo. Hindi iniisip yung tulong mo, iniisip yung mali mo, iniisip yung ano ka na pagka yung kwentahin yung mga Sad to say, yan talaga ang mindset ng mga tao. kwentahin yung mga nagawa mo mali, ganun. Mali talaga yung kunting pagkakasablay mo lang is parang Masama ka na. masama na, ikaw na yung pinakamasama na tao sa balat ng lupa. Kaya sabi ko, naiyak talaga ako sa live ko. Naging emotion talaga ako. Buti marami nag-advise sa akin. Huwag mong magsipin ng sabi ng tata, hindi mo natugo. Stress ka lang. Baka mag-isipit ka pa gano'n. Na-stress ko. Pasa Diyos mo na lang yan mga yan. Okay, pasa Diyos mo na lang. Pasa Diyos mo na lang yan. Diyan nila pong bahala sa kanila. Basta alam mo sa sarili mo, ginawa mo yung part mo. Basta ginawa ko yung part. Ginawa mo yung trabaho mo. Pagtulong. Pagtulong. Wala kang sa tingin ko sa wala kang pagkakamali, Lods. Wala akong nakikita ng pagkakamali sa iyo. Kasi ginawa mo naman ang lahat, effort, uyat, pagod, ulan, init. Sabi naman po yun, wala ka namang mali doon. Wala Salamat totoo pa nga yun. sila, natulungan sila. Kaya Lods, huwag kang matakot sa paninindigan mo, Lods. Kung iyan ang nasa isip ng mga anak nila na ganyan, ay nagkakamali sila. Nagkakamali sila sa kanilang iniisip. Kamali talaga. Diba? Sa mga anak po dyan wala pong pinapangalanan na Kaya sana baka sa mga- mag-react po kayo dyan. Sana sa may mga anak dyan na buhay pa yung magulang. Oo. Magulang nyo, mahalin nyo po. Mahalin nyo po. Ibuhusan nyo po yung pagmamahal kasi si Lord nakatingin lang sa ating ginagawa sa mga Alam na yan ni Lord kung bigay natin kung ano yung kakasaya ng magulang natin. Kasi yung magulang natin ay dumadaan na yun sa buhay natin eh. Kaya habang buhay pa, mahalin natin sila, mahalaga natin. Sige Lord baka tatagal lang. Tapos pagpapray ko kayo na na yung mga problema mo is solusyonan, malampasan. Sana naman po sa mga maling isip po dyan, mga maling paratang po. Sana pag-isipan po natin ng mabuti. Kasi nakikita ko po kay Kalingap Tata, wala naman pong mali talaga sa kanyang ginawa. Ginawa niya lang po ang kanyang part na matulungan si Nanay Juicy at madugtungan ang buhay ni Nanay Juicy. Ayan. Puwet na puwet po sila, wala pang tulog. Yun mo. Halos kumbaga yung oras sana na gagawin nila sa ibang bagay nakatuon sa isang tao. Sinter na ito. Tao. Sana Lods, magpahinga muna kayo Magpahinga muna kayo tapos Ikaw, saan ngayon? i-relax mo muna yung isip mo Pasok mo na tayo dito. Basta i-relax mo muna yung isip mo Basta alam ko na sa tama ka, wala kang dapat katakutan. Ano tayo dapat katakutan kasi tama tayo. Sa tama ka. Alam ng mga viewers yan, Saka maraming witness. maraming mga witness. At ito, naka-record po ito. Itong video ito. So, sana po, malinaw na po ang lahat sa sinabi po ni Tata na wala po siyang intention
na pagkakitaan si Nanay Josie, bagkus pagtulong man lamang ang kanyang nasa isip kung paano po madugtungan ang buhay ni Nanay Josie. Oo, tama yun. So, patuloy lang Lord sa paggawa ng mabuti. Patuloy lang tayo sa gawa ng buti. Patuloy lang sa buhay. Patuloy lang. Patuloy lang tayo sa hamon ng buhay. Ano lang to, trial lang to, trial. Pagsubok lang to. Lahat ng mga trial malalampasan. Lalampasan lang. Mga kalingap.